So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito. So, ngayon mga kababayan, kasi ang sabi kasi ngayon ng mga DDS, no, na makakagulo na raw po ang Pilipinas at China. And then, makakagulo din daw po, di ba, at pasasabugin din daw po tayo ng missile, sabi po ni Amy Marcos, di ba, ng China. Yun nga lang kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, di ba, kung talagang galit po talaga ang China sa Pilipinas, dapat po pababayaan po tayo sa problema natin ngayon sa Pogo. Ang balita po kasi ngayon mga kababayan, makakaroon po ngayon ng isang alyansa, ang Pilipinas at China, para labanan po yung Pogo na pinapasok ni Digong dito sa Pilipinas. At alam naman po natin mga kababayan na ang Pogo po na yan ay binatikos na po ng China nung panahon pa ni Digong. So ang point dito mga kababayan, bakit isipin nyo lang no, kung totoong makakaputukan ang Pilipinas at China, edi sana pinabayaan na lang tayo ng China na, di ba, na masira ang bansa natin dahil sa Pogo na pinapasok ni Digong. Okay. So ngayon, mga kababayan, no, ito pakita ko sa inyo. So yan, okay na yan, no. Yung 20 biggest gambling countries in Asia. So, pumasok dito yung Pilipinas, no? Pilipinas daw number 1. Okay. Pero nung binasa ko naman yung article nito, mga kababayan, hindi naman pala ito connected sa Pogo. So, tungkol pala ito sa mga casino, no? Kasi nakita ko itong balita na to sa Esquire. So, ang naging basehan pala nila dito is yung mga casino talaga, hindi yung Pogo, di ba? Di ba? Sabi dito, no? As one of the largest gambling markets in Asia, the Philippines has 76 casinos and 66 casino hotel. Gambling in the Philippines has a robust gambling infrastructure that significantly boosts local economy through tax revenues and local employment. Okay. Sa akin wala namang problema yung gambling. Di ba? Sa akin wala namang problema. Basta maayos po yung gambling, walang illegal. Okay na sa akin yun eh. So ngayon mga kababayan, ito yung balita ngayon. Wala lang, nadaanan ko lang yun, no? So sabi dito, no, na balita ito kanina, July 4, 2024. Di ba? A welcome ally in the fight against the Pogo scourge, di ba? So, yung welcome ally po na yun mga kababayan, yan po ay ally po ng Pilipinas tsaka China. Okay, sabi dito, the announcement this week that the government of the Philippines and China are strengthening their cooperation in the fight against crimes involving the so-called Philippine Offshore Gaming Operators or Pogo is very encouraging. We believe that this news offers hope that the irremediable social pestilence these enterprises have been almost from the moment of their inception may soon disappear. So ngayon, ang point dito mga kababayan, Pilipinas at China sanib puwersa para tanggalin po yung Pogo. Oh. So ngayon, ipakita ko lang sa inyo, no? So sabi dito, diba? The announcement came after a meeting on Monday, July 1 between Executive Secretary Lucas Bersamin in his capacity as the chairman of the Anti-Organized Crime Commission, di ba? Kasi siya yung chairman ng POCC, di ba? So, and Chinese Ambassador Philippines Wang Zilian. In a statement from POCC, it was said the enhanced agreement signifies the proactive steps taken by both countries to protect their people and maintain law and other expanding opportunities. Okay. So, dito makita natin dito mga kababayan. Ika lang. So, ito, para mas maganda, para maniwala kayo sa akin, panoorin po natin yung balita from UN25. From Net25 pala. Sige. Secretary Lucas Bersamin kay Chinese Ambassador Wang Zilian para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at China laban sa transnational criminal activities. Ayon sa PAOK, handa ang Pilipinas at China na magkaisa at palakasin pa ang kooperasyon sa law enforcement. Nagpasalamat din ang China sa mga hakbang ng Pilipinas laban sa illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa at ang pagliligtas sa ilang Chinese nationals. Bukas nila ang komunikasyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa buong proseso ng investigasyon sa Pogo. Dagdag pa ng PAOK, malinaw na hindi daw kukonsintihin ng China at ng Pilipinas ang mga malisyoso at iligal na aktibidad at nang mabuwag ang sindikato.
Patunay din po itong proactive ang mahakbang para mapanatili ang law and order at matiyak na mangingibabaw ang hustisya laban sa kriminalidad na aktibidad. Okay, yan ha. So ngayon mga kababayan kasi, alam niyo kung bakit rin na content ito? Kasi meron akong gustong pakita sa inyo eh. Ito no. So, ito. Ito na balita ito 2019. 2019, yan o. September 5, 2019 ito na balita. Okay. So ngayon mga kababayan, winarningan na po talaga ng China ang Pilipinas. Kasi posible na mayroon sa inyo magsasabi na huwag kayo magtiwala sa China kasi ito ay traidor. Malamang ganon yung sasabihin ninyo. Pero ang gusto ko lang kasing i-connect dito mga kababayan, matagal na pong sinabihan ng China si Duterte na huwag papasukin ang Pogo sa Pilipinas. So sabi dito no, Duterte rejects China call to ban Philippine online gambling, di ba? So ang point dito, di ba? Saan na ba 'yon? Basahin natin Sabi dito, Philippine President said on Wednesday that while he was not a fan of online gambling, he was not willing to ban the business as China has urged because of the risk of the country's economy. Yan. Kasi mga kababayan kasi, napakabobo naman talaga ni Duterte, na obvious naman po talaga na malaking risk po talaga ang ginawa po ng Pogo sa Pilipinas. Kasi unang-una, pumasok yung droga. Pumasok po yung human trafficking. Di ba? At ang malupit dito mga kababayan, yung talaga nakasira po talaga ng ekonomiya ng Pilipinas, pumasok po yung money laundering sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, ito na content ko na to at natanong ko rin po kayo nung nakaraan na marami po sa mga OFW po natin na hirap na rin po at mahigpit po ngayon ang padalahan ng pera papuntang Pilipinas kahit OFW kasi nga po nasa yellow alert po ang Pilipinas sa money laundering because of Pogo. So, di ba? Ngayon po kasi mga kababayan, basta may pera po na pumasok na dollar sa Pilipinas, ito po ay naghihigpit ngayon because of money laundering. Di ba? So ngayon ang point dito mga kababayan, di ba? Binantaan na po si Digong ng China nung siya yung presidente. Na wag mong papasukin yung Pogo kasi masama yan sa economy. Pero hindi po nakinig si Duterte. At ang sabi niya, ang Pogo daw po ay maganda sa Pilipinas. Okay, agree. Apparently, kung maganda ang Pogo sa Pilipinas, kung maganda mo sana pinapasok ito. Kung na-regulate ito ng maayos. So ano nangyari sa Pogo ngayon? Wala na. Di ba? Sangkot ito sa kriminalidad ngayon. So ngayon, ito sabi dito, Duterte who backed the Philippine gaming regulators move in late 2016 to license internet gambling said he would not have allowed this stupid activity if there were plenty of jobs available. Yan Alam ni Duterte pala na masama sa Pilipinas ang Pogo pero pinapasok niya because of the trabaho. 'Di ba? Napaka-stupid po talaga ng dahilan na 'to. So ang point dito mga kababayan, 2016 pa po pinapasok yung Pogo sa Pilipinas. Bakit po nagkaroon ng tax yung Pogo 2021 lang? So, para sa akin na lumalabas dito, kumita muna si Duterte, 'di ba? Kasi walang tax yung Pogo mo since 2016 hanggang 2021. So, nasaan? So sabi dito yung about sa paghigpit, totoo yan, Taker. Dito sa Hong Kong, 8,000 Hong Kong dollars lang ang pwedeng may padala dyan sa Pilipinas. Di ba? Because of money laundering po yan. So ito, yun sabi pa dito, we decide to benefit the interest of my country. I decide that we need it. Duterte said in a televised news conference but gave a stern warning to online gambling operators to pay fees and taxes. Sinabi niya yan 2019. Wala pang tax yung Pogo noon. Wala pang tax yung Pogo noon. So ito pakita ko na-content ko na to eh. Pero pakita ko na lang din sa inyo tax law
Sign Duterte. Pogo. 2021 ha. Binalita to 2000 ano ha. 2018 no. So anong babayaran ng tax ng Pogo kung wala pa naman tax law? Ayun oo. Basahin natin to. O 2021 nga, September 21, 2021. Tingnan nyo ah. Napakita ko na sa inyo ito sa mga dating kong content pero gusto ko lang talaga makompleto yung content. Pero ito yun, malinaw oh. Duterte sign law taxing Pogo 2021. Ayun 2021 yan no. Oh. Di ba? Oh, sinong DDS dito? So yun mga babae, no? So dyan po sa 400 po na nanonood ngayon. So ano nga po masabi nyo nga po dito sa, kasi para sa akin kasi dito, no? Parang lumalabas talaga dito na tablado talaga si Digong ngayon sa China regarding sa Pogo. Di ba? So kayo nga mga kababayan, no? Ano masabi nyo nga po dito sa sinabi ngayon ng China na, di ba, na palpak talaga si Duterte regarding sa pagpapasok nga po ng Pogo sa Pilipinas. Kasi meron ng warning dati pero hindi naman nakinig si Digong. Di ba? So si Digong matalino sa kalokohan. Totoo yan. So yun mga Streetwise. So maraming salamat sa inyo. So sa di pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, pa-comment na lang po. And then, last topic na po tayo. So salamat no, naka-LS din si Boss Mike. Oh, okay lang yan. Tapos si Mima naka-LS din ngayon. No? So lipat na lang po kayo sa kanila. No? So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo bukas. And then sa Team Replays. No?